Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Makikita natin ang lalaking walang malay, nakalubog sa tambak ng basura, parang laruan na itinapon matapos paglaruan. Lumingon si Yetching, nilisan ang lugar, kasabay ng malamig na hangin. Kahit lumipat na ako sa lugar ng mga mayayaman, mukhang hindi pa rin ako makakaiwas sa mga problema sa ngayon. Biglang tumunog ang comm device niya. Boses ito ng kanyang kaibigan, medyo naliligaw. Kaibigan, nasaan ka? Sobrang laki ng bahay na ito, nahihirapan na akong hanapin ka. Mabilis ang sagot ni Yetching habang patuloy sa paglalakad. Diyan lang sa tabi-tabi. Nagdala lang ako ng basura para itapon. Pero bigla kong naalala, may naiwan pa pala akong gamit sa dati nating bahay. Babalikan ko lang saglit. Ha? Hindi ba ibinalik mo na iyon sa may-ari? Saglit na katahimikan, sabay sagot ni Yetching, malamig at diretsyo. May ilang lumang gamit pa ako roon na nakalimutan kong kunin. Pinatay niya ang tawag. Tuloy lang ang kanyang lakad, malamig ang hangin, at tila kalmado na ang paligid. Kinabukasan, tanaw ang napakagandang tanawin ng lungsod. Sa ibabaw ng isang mataas na pader, may isang lalaking nakaitim ang damit. Nakatayo siya, nakatalikod, at tahimik na pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. Sa kabilang banda, naroon si Yetching. Tahimik. Tila may iniisip habang nakatingin sa mga kristal na nakabaon sa pader. Ang mas matagal ng kristal ay mas maganda ang kalidad kaysa sa bago. Huminga siya ng malalim, parang tahanan din. Kahit luma na, kung saan ka nasanay. Mas komportable pa rin kaysa sa kahit gaano pa kabagong lugar. Eksena, isang simpleng tahanan sa lungsod, hapon. May isang taong nagsalita sa harap ng ating bida, may halong pag-aalangan at bigat sa tinig. Hindi ko na maaring iparenta ang lugar na ito sa iyo, kahit pa kaya mo nang magbayad. Hindi na kasi sa akin ang bahay na to. May isang bigating tao kanina, binili niya ang buong kapirasong lupa. Isang bagsakan, katumbas ng renta para sa 50 taon. Sandaling katahimikan. Nakatayo lamang si Yetching, walang sinasabi. Ngunit sa kanyang isipan, umalangaw-ngaw ang katotohanan. Ang taong iyon, ako yun. Ngayon, ang kapirasong lupa na ito ay pag-aari ko na rin. Sa wakas, mayroon na akong masasabing sa akin. KATCA, World Association Residence Parliament Building. Isang gabi ng mga lihim na usapan. Sa loob ng opisina, may 2 taong nag-uusap. Malamig ang paligid, tahimik maliban sa mahihinang tunog ng alak na pamapalo sa baso. Ang isa ay nakataas ang kamay habang tila nagtatanong, puno ng pagtataka. Ang tates, nilikha ba ito gamit ang 200 milyon ng isa pang mamimili sa auction? Ang isang lalaki naman, nakasuot ng sombrero, kalmado habang umiinom ng alak. Sumagot ito, halos walang emosyon. Itinulak ni Tatis ang huling responsibilidad kay Lan Xiaofeng, gamit ang dahilan ng iligal na pagbid. Personal raw ang dahilan. Sa ngayon, tuluyan ng pinutol ng Tatis ang lahat ng koneksyon. Wala na silang pananagutan. Itinaas ng kausap ang kanyang 2 kamay at inilagay sa kanyang baywang. Mahigpit ang kanyang pananalita. Ang tates ay isang pangkat ng mga mangangaso na sinusuportahan namin. Ayokong may lumabas na problema sa panig nila sa mga panahong ganito. Nalaman mo na ba kung sino ang isa pang mamimili? Malamig ang sagot ng lalaking may hawak ng baso habang inaamoy ang alak. Minsan na siyang nakapasok sa Hunter Qualification Examination site. Na-promote pa nga siya noon bilang A-class full-time licensed hunter. Dahan-daang iniangat ang isang kamay, inilabas ang maliit na device at pinaga niya ito, lumitaw ang profile ni Yetching sa screen. Ayon sa aming naunang tala,
may malapit siyang ugnayan sa isang dating grupo, isang dating Blood Oath Hunting Party, isa sa mga grupong winasak ng isang trahedya noon. Itinuturo niya ngayon ang hologram. Lumalabas ang datos, mahiwagang pagbabago ng anyo, resulta ng pagsubok sa kristal. Naitala rin namin ang kanyang hindi maipaliwanag na pagbabago ng anyo. Isang bagay na lumitaw lamang matapos ang kanyang pagsubok. Eksena, isang malawak na silid ng mataas na organisasyon, malamlam ang ilaw, bughaw ang liwanag mula sa mga kristal na nakapalibot. Isang figure ang nagsalita, habang pinagmamasdan ang imahe ng ating bida sa holographic screen. Sa paghahambing ng mga bakas ng mahika na naiwan sa lugar kung saan namatay si Caesar, at sa mga bakas na nakita sa silid ng pagsusuri. Nakakagulat kung gaano ito kapareho. Isang figure ang napalingon sa gulat, nanlalaki ang mata habang tinatitigan ang larawan ng ating bida. Paanong, pareho? Special job holder ba siya? Sumagot ang isang nilalang na may suot na maskara, malamig ang tinig, walang emosyon ang bawat salita. Ang isang espesyal na propesyon, na hindi lumilitaw sa opisyal na listahan ng mga trabaho, ay may kakayahang buwagin ang hierarchy na maingat naming itinayo. Ang presensya ng isang tulad niya, ay maaaring magdala ng kaguluhan sa mismong mga batas na kami ang lumikha. Itinuro niya ang kanyang daliri, mabigat ang titig sa imahe ng ating bida. Kung hindi siya kayang itali ng mga patakaran. Kung gayon, siya ay magiging kaaway ng mga patakaran. Tahimik ang lahat, hanggang sa isang tinig ang community sa katahimikan, may bahid ng alinlangan, ngunit may pilit na panatag. Ang isang tao sa tabi ng kumikislap na kristal ay nagsalita, hindi inaalis ang tingin dito. Huwag kang mag-alala, susunod siya sa mga patakaran ng laro. Mga patakarang tayo mismo ang gumawa. Bahagyang napatingala siya, at sa ilalim ng mahina't malamig na liwanag ng kristal, idinagdag niya ng may buong kumpiyansa. Tayo ang Diyos ng panahong ito. At ang mga patakaran, ay umiikot sa kagustuhan natin. Sa labas ng gusali, malamig ang simoy ng hangin, at tahimik na nakatayo si Yetching. Nakatingin siya sa matayog na estruktura, tila binabasa ang bawat pader, bawat sulok, bawat lihim na itinago nito. Sa loob ng kanyang isipan, umuukit ang isang paalala, parang isang panata. Ang alituntuning ipinataw ng Diyos, ay ang gampanan ng bawat isa ang kani-kanilang tungkulin. Nang maayos, makikita natin ang pagpasok ng ating bida sa gusali. Tahimik siyang naglalakad papunta sa front desk. Sa likod ng mesa, may isang empleyadong tila matagal nang naghihintay sa kanya. Nakatuon ang atensyon nito sa screen ng computer, abala, ngunit batid ang pagdating niya. Sa paligid, makikita ang ilang tao na nakaupo sa waiting area. Ang ilan ay tahimik na nag-aabang, ang iba na may abala sa kani-kanyang mundo. Habang iniaabot ng ating bida ang hawak niyang token, sinabi niya. Ito ay isang patunay. Nais kong bumuo ng isang hunting group. Sumagot ang nasa front desk, bahagyang nakakunot ang noo. Alam mo ba ang mga kinakailangang dokumento at kondisyon sa pagbuo ng isang hunting group? Pahabol pa niya, habang kumakalikot sa keyboard. Isang beses lang kailangang bayaran ang panimulang pondo, 50 milyong yuan. Ibabayad ito sa World Guild. Bahagya siyang yumuko at ipinagpatuloy ang paliwanag. Kailangang makuha ang opisyal na lisensya ng operasyon ng isang hunting group, tulad ng kinakailangan sa pagiging hunter. Bawat hunting group ay pinapayagang pumasok lamang sa mga abyss area na inaprubahan ng World Guild. At dapat pamahalaan ang bawat grupo ayon sa itinalagang mga patakaran. Kalma namang tugon ng ating bida. Hindi problema ang pondo, kaya kung magbayad ng buo, cash. Napatango ang receptionist at tumuro sa direksyon ng ibang silid.
Maraming bagong lisensyadong job holders ang kasalukuyang pumipila sa Hunter Hall upang magpasa ng kanilang aplikasyon. Kung kailangan mong kumuha ng miyembro para sa grupo, maaari kang maghanap doon. Kailangan mong makahanap ng hindi bababa sa 4 na karagdagang miyembro ngayong araw din. Sunod na makikita natin ang digital bulletin board na nasa gilid ng lobby. Lumitaw ang bagong entry. Scavenger Home, rehistradong miyembro, 1, antas, klase E, kasalukuyang kalagayan, nagre-recruit ng mga miyembro. Habang naglalakad ang ating bida papunta sa hall, maririnig natin ang mga bulungan sa paligid. Ang ilang mga hunter ay napalingon, may halong pagtataka at pangungutya. Random Hunter 1, may bagong hunting group na binuo. Sa panahong ito, halos tapos na ang hunting season. Random Hunter 2, nakakrus ang braso, may bahid ng pangungutya ang tinig. Anong grupo raw? Scavenger Home. Ang badoy naman ng pangalan. Parang walang seryoso dyan. Random Hunter 3, may halong tawa habang bumubulong sa kaibigan. Walang matinong sasali sa isang maliit na startup team na iisa lang ang miyembro. Class pa. Huwag mong sabihin. Pahabol ng receptionist habang nakangiti, bahagyang nanunukso ang tono. Ayon sa alokasyon ng sistema para sa iyo, E-class ang business area na nakatalaga sa hunting team mo. Pinakamababang antas ng resource recycling business. Ibig sabihin, hindi kayo papayagang lumahok sa mga abyss hunting activities maliban na lang kung naaayon sa patakaran. Sa madaling sabi, ang grupo mo ay pwedeng magsilbing support o taga-suporta lang ng mga pangunahing hunting group. Napaisip ang ating bida, bahagyang tumingin sa bulletin board habang napapailing. Nagsimula sa ibaba, tapos balik ulit sa dati. Sa dami ng pinagdaanan ko, babalik lang pala ako sa lumang negosyo ng pamumulot ng basura. Nabigla ang taong dumating habang nakatitig sa ating bida. Siya rin ang taong hinarap ng ating bida kagabi sa tapunan ng basura. Sabi ng lalaking may puting buhok. Ang galing ng pagkakataon. Noong una tayong nagkita, nagtatapon ka ng basura. Ngayon, ikaw na ang kailangang mamulot ng basura, hindi ba? May pahabol pa siya. Ang tinatawag na yetching, ikaw yun, hindi ba? Sabay taas niya ng kamay at may mapanuksong ngisi habang sinabi niya sa ating bida. Ngayong araw, ipaparamdam ko sa iyo ang matinding kapalit ng pananampal mo sa akin noon, sa ngalan ng pansamantalang kasiyahan mo. Ngayon, gusto kong kumain ka ng tae, at kailangan mong ngumiti pa habang ginagawa yun, parang aso na masayang kamakawag ang buntut. Ha ha ha, habang nangyayari ito, napatingin ang ating bida sa paligid at narinig ang mga bulong-bulungan ng mga tao. Si Fa Xiong ba yan? Anak ni Fa Tianlin mula sa Simei. Narinig ko kamakailan lang na bumuo siya ng sarili niyang hunting group. Ano nga ulit pangalan? Hunting Heart. Oo, tama. Hunting Heart nga ang tawag. Ginamit ni Fa Tianlin ang mga koneksyon niya kaya mabilis na naaprubahan ang A-level hunting group license ng Hunting Heart. Kaya maraming mas matatagal na grupo ang nainggit. Dahil doon, may access na sila sa pinakamalalakas at pinakamalulupat, at pinakamapera, na dungeon para sa pangangaso. Pahabol pa niya habang umiinom ng kape, malamig ang tinig. Walang sino mang lumaban kay Fa Tianlin ang nagkaroon ng magandang kinahinatnan. Ina-assign sila sa pinakamababang klase ng mga misyon, at hirap na hirap pang makahanap ng miyembro. Sa tingin ko, baka humantong lang din sa pagbuwag ang grupong yan, kahit kakasimula pa lang nila ngayon. Napangiti ang ating bida at malumanay na sumagot. Nandito lang ako para mag-recruit ng sarili kong mga kasamahan, at hindi mo na kailangang pakialaman yun, Fa Xiong. Pwede nating ayusin ang personal nating alitan sa ibang pagkakataon.